Nasa Bohol na ang task force ng Department of the Interior and Local Government o DILG para imbestigahan ang resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, aalamin ng team kung sino-sino ang may pananagutan at ano ang mga nilabag na batas. Kasama sa mga inibisigahan ng mga lokal na opisyal at inaasahan ang resulta ng investigasyon sa loob ng 3 linggo. We would like to know anong lapses dito, anong nangyari dito. Kung walang kasalanan, walang problema. Di walang kasalanan. Ifa-file namin ito sa Office of the Ombudsman. Ifa-file namin ito for possible suspension, dismissal, lahat-lahat na yan. Pa-file namin yan. Kaming mga LGU, we are under the supervision of the DILG. So, okay na rin. From the start, we were anticipating na mag-come in talaga ang DILG about this, especially it has become a national issue. Samantala, bukod sa Chocolate Hills, sinabi ni Senador Raffy Tulfo na meron ding mga itinayong negosyo sa bahagi ng Mount Apo sa Davao. Protected area din ang Mount Apo tulad ng Chocolate Hills. Wala pang direktang tugon ng Department of Environment and Natural Resources tungkol sa mga itinuyo umunong negosyo sa Mount Apo. Pero sinabi na nilang nire-review nila ang mga estrukturang itinayo sa iba pang protected area sa bansa. Dati nang sinabi ng DNR, kahit may mga tituladong lugar sa protected areas, kailangan pa rin sumunod sa kanilang panuntunan ang may-ari ng lugar. Hindi lamang sa Bohol, maging sa Mount Apo sa Davao, ganun na ganun din nangyari doon sa within the buffer zone, naglipa na para mga kabuti ang iba-ibang mga struktura ng mga negosyo na bawal dapat. We have given instructions to our regional offices to review to assess all the structures. If they have the appropriate permits, 1, and 2, if they should be allowed in the area. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.